Ang kakulitan ay meron ding malalim na kahulugan. Pwedeng matinding pangailangan at malalim na paniniwala na sa huli, ikaw rin ay pagbibigyan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama. Marunong kayong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpaalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay persistence. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, bukas simula na ng aming pilgrimage sa Europe, and rest assured that you will be included in my prayers. Kaya kung kayo ay may mga prayer intentions, pwede nyo pong ipadala sa pamamagitan ng ating comment section o kaya naman ay private chat or message. Mga kapatid, ikaw ba'y makulit sa iyong pagdarasal? Kahapon, tinuruan tayo ni Jesus kung paano manalangin. Ang ituring ang Diyos na Ama natin. At ito'y sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya tayo pwedeng tumawag sa Diyos na Ama. Kaya tayo nakakapagdasal, yan ay sa biyaya ng Espiritu Santo. Ngayong araw na ito ay itinuturo sa atin isang mahalagang elemento ng pananalangin, pangungulit sa Diyos. Hindi ko alam kung naranasan mo ng kulitin ang Diyos sa iyong panalangin. Para bang titingnan pa rin natin sa konteksto ng relasyon ng ama at ng anak. Kapag ang anak merong gustong hingin sa ama, di po ba makulit ang bata? Maya't maya, hihingi, mangungulit, mangangalabit, magsasabing kung ano yung gusto niya ng paulit-ulit, paulit-ulit. Hanggang hindi binibigay ni tatay, hindi titigil ang bata. Hanggang sa huli, ibibigay din naman. Yung persistence, napakahalaga. At ngayon narinig natin sa konteksto ng pagkakaibigan. Isang kaibigan ang kumatok sa kanyang kaibigan hating gabi dahil may dumating na bisita at wala siyang maipakain. Itong kaibigang ito, natutulog na sila. At siguro maliit ang bahay, so doon na sa sala, doon din natutulog yung mga bata at yung buong pamilya.
Kaya kapag binuksan ang pinto, babangon muna silang lahat para papasukin itong kaibigang ito. Mabubulabog ang buong tahanan. Hating gabi na. Pero sabi rito sa gospel, hindi man bumangon itong lalaking ito dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya dahil sa pangungulit nito. Diba? Ganun din naman tayo sa Diyos. Ilang beses tayong nangungulit para sa ating mga natatanging kahilingan. Kaya nga sabi dito ng Panginoon, humingi kayo at kayo pagbibigyan. Maghanap kayo at kayo makakasumpong. Kumatok at kayo pagbubuksan. Mga kapatid, baka minsan, iba't ibang dahilan kung bakit tumatagal yung ating mga hinihingi sa panalangin. Na minsan pinanghihinaan na tayo ng loob. Minsan naman, talagang baka naman hindi para sa atin at hindi makakabuti sa atin. Baka hindi pa tamang panahon. Pwede rin naman na kaya tumatagal ay dahil tinuturuan tayo ng Diyos. Tinuturuan tayo magpasensya. Tinuturuan tayo ng isang napakahalagang value. At ano yun? The value of waiting. Alam nyo, kasi sa paghihintay, kapag tayo marunong maghintay, marami tayong natututunan. There will be a lot of reflections, of learning, yung mga lessons sa buhay, kapag tayo marunong maghintay. At alam nyo po ba, ang buong buhay natin ay isang paghihintay saan? Sa kaganapan. Paghihintay sa buhay na walang hanggan. Paghihintay sa kaganapan ng buhay. At ang itinuturo sa atin ng paghihintay is the virtue of patience. Tayo rin, marami din tayong dapat pagpasensyahan sa ating sarili. At yung paghihintay ay tinuturoan tayo ng pasensya. Halimbawa, naghihintay tayo na magbago na yung ating mahal sa buhay. Asawa mo man yan, o kapatid mo, o anak mo, o best friend mo na napapariwara ang buhay. Yung bang nandun din yung paghihintay na sinasabi mong hihintayin ko ang pagbabago mo. Hihintayin ko ang pagsasaayos ng sarili mo. Paghihintay. The value of waiting and the virtue of patience. Yan ang itinuturo sa atin. Pero napakahalaga ng persistence. Yung bang maging persistent, maging makulit tayo sa Diyos. Pero yung kakulitan na itinutulak ng ating pananampalataya. Na alam mo, bagamat bumabagal, maraming delays sa mga hinihiling at hinihingi natin sa Diyos, nandun pa rin yung persistence mo because at the end of the day, nandun yung pananampalataya at paniniwala mo na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo sa takdang oras, panahon, sa takdang lugar, o sa tamang tao. Mahalaga yung persistence sapagkat ito'y nagpapakita ng malalim na paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. At tayo, tinuturoan ng napakahalagang bagay sa buhay, the value of waiting and the virtue of patience. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po dahil tinuturoan mo kami sa iba't ibang pamamaraan na may matutunan namin ang kahalagahan ng paghihintay at ang pagpapasensya. Naway kami sa aming pangungulit sa iyo ay maranasan namin ang iyong kagandahang loob at kabutihan sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word
kindness like butter on a bread. Forgive and forget, let go of what's misread. In your writing, let His love remains, for in the Word of God, fears fade. Listen to the Word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God wants to say. Listen to the Word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God